Praise God, magandang araw sa inyo o kaya naman magandang gabi whatever time you are now in the name of Jesus, binabati ko kayong lahat. So, sa mga pagkakataon-taon nagpapasalamat tayo sa Panginoon because kahit naka-quarantine tayo is ang gospel ng Panginoon ay hindi naka-quarantine, hindi naka uh, in prison, sabi nga ni St. Paul. Though I am imprisoned, but the gospel is not in prison because it is spreading throughout the whole palace. Ang sabi niya doon sa Philippians chapter 1. Salamat sa Panginoon. Even in our days, the gospel is spreading through the use of modern technology. And salamat sa mga technology na ginawa ng Panginoon. So, this time, I'd like to share to you what is written doon sa John chapter 16. Sabi ni Jesus, "You believe at last." Jesus answered, "But the time is coming and has come when you will be scattered, each to his own home. You will leave me alone, all alone. Yet I am not alone, for my Father is with me. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world." So, ito po ay makita natin sa John chapter 16, verse 31 to verse 33. So, una, part ito ng last speech ni Jesus bago siya mag-pray doon sa John chapter 17. So, marami siyang sinabi sa kanyang mga disciples. Doon pa lang sa chapter 14, sinabi niya na siya ang way to the Father. Sabi niya doon sa chapter 15, He is the vine and we are the branches. Nangako siya na sa chapter 16 na hindi niya tayo iwan because the Holy Spirit is with us. And before that, na sinabi ni Jesus, nagkaroon muna siya ng Last Supper with His disciples. And isa sa mga tinuro ng Panginoon is, ang sabi niya, "You should love one another as I have loved you, so that the world may know that you are my disciples indeed." So, iiwan na ni Jesus yung kanyang mga disciples, pero at the same time, may no-offer si Jesus dun sa kanyang mga disciples. Number one, sinasabi niya, dalawa lang ang pwede niyong puntahan. One is, punta kayo sa mundo. Pangalawa is, lumapit kayo sa akin. So, ang mundo nagbibigay din ng peace. Si Jesus ay nagbibigay din ng peace. Pero magkaiba ang peace ng mundo at saka ni Jesus. Number one, sa mundo, ang peace ay nakabase doon sa sitwasyon. Kung meron kang security dito sa mundo, then you have the peace of mind, sinasabi natin. Kung halimbawa marami kang pera sa bangko o marami kang pera na ipon, you have the peace of mind na darating ang future, you might be in an emergency, meron kang pangangailangan, so wala kang fear because meron kang pera para i-sustain sa iyong pangangailangan. Pero, tulad nito nagkaroon ng coronavirus na nag-scatter sa buong mundo. It all started dun sa Wuhan, China. Noong nagkaroon ng epidemya dun sa lugar is marami ang nagkasakit, marami ang na-confine sa hospital. In fact, ang mga hospital ay hindi ma-contain yung mga tao na pumapasok dun sa kanilang hospital.
maraming ginagamot, maraming namamatay, maraming nagkakasakit at nag-acquire. Merong isang babae doon na marami siyang pera, at pagkatapos nung pumunta siya sa hospital, gusto niya na siya ay ma-confine, pero wala nang place para sa kanya. Wala na ring makapag-treat sa kanya. So dala-dala niya yung marami niyang pera at ino-offer niya sa mga doctors, sa mga nurses. Pero hindi siya mabigyan ng priority sapagkat maraming nagkakasakit. Out of her frustrations, ang ginawa niya ay tinapon na lang niya yung kanyang pera doon sa hallway ng hospital. At sinabi niya, wala naman palang magagawa ang pera. Walang magagawa sa kanyang kalusugan ang pera. So hindi nababayaran ng pera ang kalusugan. Hindi nababayaran ng pera ang buhay. Hindi nababayaran ng pera na i-extend ang buhay mo. So sa mga ganong kalagayan, ang sinasabi mong security, sinasabi mong peace, ay suddenly biglang nag-collapse. So sabi ni Jesus, yan ang peace ng mundo, nagko-collapse. But I will give you my peace. The peace that I will give you is the peace from my Father. Si Jesus has the peace. Alam niya pupunta siya sa cross, magsasuffer siya. Alam niya na siya ay parurusahan. Pero alam niya yung sitwasyon na yan na hindi maganda. Pero in spite of that, he is going through those hardship, shame, death on the cross with a peace of mind. Ang susi kasi dito is ng peace na sinasabi ni Jesus ay yung sinabi niya na you will leave me, you will abandon me, and yet I am not alone. Yung sinabi ni Jesus, I am not alone because the Father is with me. When the Father was with him, he has the peace. He has the peace of mind. He has the peace in his heart. So the key is to have the peace of Jesus, which he has promised. And sabi niya, ibibigay ko sa iyo. Bibigay ko sa inyo. I am giving you my peace. So the peace of Jesus is when the Father was with you, or when the Father is with you. When the Father is with us, then we have the peace. That's why si Jesus, alam niya, kahit dumaan siya sa test, dumaan siya sa trouble, God is with him. The Father is with him. And he has that peace of mind that God will not abandon him. That's why sa book of Psalms, di ba, nakasulat, you will not allow my body to see decay. Because Jesus knows, pag siya'y namatay, the Father is with him even on the grave, and God the Father will not allow his body to see decay, and God will raise him again on the third day. So ganun niya ang ginawa ng God. Ganun ang peace ni Jesus. Dumaan siya sa test, dumaan siya sa hardship, and yet his mind is filled with the peace of God because the Father was with him. So ang tinuturo sa atin, ano man ang dumadaan na sitwasyon sa buhay natin, mas lalo na ngayon na tayo ay confine, quarantine. Sa mga panahon na ito, ang kailangan natin is the peace of God. And for us to have that peace is to have the presence of the Father in us. Ang degree ng ating relationship sa God is that's where we get the degree of our peace. Jesus has a very intimate and close relationship with God. So, in the middle of his crisis,
he has the peace because he knows God will never abandon him. And at the same time, ganun din tayo sa gitna ng mga crisis na dinadaanan natin. If we have a strong relationship with God, we have a strong peace. We have the strong peace of mind and the peace of heart. Pero kung mababaw ang ating relasyon kay Lord, ang ating peace is also so shallow. Madaling kainin ng mundo. Madaling kainin ng worry. That's why si St. Paul, sinabi niya sa Philippians, di ba? Sabi niya, do not worry. Huwag kayong mag-alala. In everything, do everything in prayer. And the peace of God that passes all understanding will guard your mind and your heart through Christ. Ibig sabihin nito, kung ikaw ay merong peace, kaya mong i-overcome ang worry. Ang worry na ino-offer ng mundo ay mawawala sa iyo because you have the peace of God. No matter what the circumstances you are facing, hindi mo ma-explain kung bakit ka dumadaan dun sa ganong test, sa ganong trials, hindi mo kayang i-comprehend yung problema sa tindi. And yet, God has the solution and it is His peace. So, ang challenge ko sa bawat isa sa atin is this. Deepen our relationship with God. Palalimin natin ang ating relasyon sa Panginoon. Because Jesus has promised us. He has overcome the world. Yung mundo na maraming gulo, natalo ni Jesus. Sa sitwasyon natin ngayon, at sa personal na sitwasyon na hinaharap mo, tinalo na ni Jesus yan. God has given us the victory, and Jesus has given you the victory. And our assurance of victory is the one that will make our mind and our heart at peace with God. So, ang challenge sa atin, ang ating buhay ay patuloy na i-surrender natin kay Jesus. Patuloy tayo mag-serve kay Lord. Huwag nating hayaan na yung ating service kay Lord ay mawala. Huwag nating hayaan na ating relationship kay Jesus ay mawala. Huwag nating hayaan ang ating intimacy sa Kanya ay masira because of the problem that we are facing, because of the situations that we are facing, because of this coronavirus that we are facing. Hindi pwedeng mag-alis ng peace of mind yan sa atin. So, dalawa ang option natin. It's either we pursue the peace of God which is permanent by establishing a strong relationship with Jesus, and we will have this peace that passes all understanding, that guards our mind and hearts. Ang sabi ni St. Paul, magkakaroon tayo niyan once we develop a strong relationship with Jesus. Or, mawawala sa atin yan because we change it with the system of the world. Ang challenge sa atin, ibigay na natin ang buhay natin kay Jesus ngayon. Let us build a strong relationship with Him. And let God guard our heart and our mind with His peace. Manalangin tayo. Lord, maraming po salamat. We thank you for what you have done. Thank you, Lord God, for the goodness that you have shown to us, that Jesus died on the cross and shed His blood, so that the peace that you gave to your Son will be given to us as well. Father, we thank you. And Lord, lahat ng nanonood, lahat ng nakikinig sa message nito, I pray, Father God, let the peace of God be upon them. Huwag silang tumingin sa situation ng buhay nila, but instead, i-establish nila
ang kanilang relationship sa iyo, and as they develop the relationship, the inner strength coming from you will be sufficient enough to overcome all our problems. This is our prayer. In Jesus' name, amen.